Magandang umaga mga bata. Magsitayo ang lahat para sa ating panalangin. Ray, pwede mo bang pangunahan ang ating panalangin? Let us pray. O God Almighty, behold us, thy loving children, preparing today our work and studies, that we will merely thy blessing ourselves, our school, our beloved country in the Philippines. Amen. Maraming salamat, Norair. Maaari ka ng upo. Magandang umaga, mga bata. Kamusta ang bawat isa? Mabuti naman kung ganon. Bago kayo magsiupo, ay kung may nakikita kayong mga kalat sa ilalim na inyong mga upuan, ay pwede nyo ba itong pulutin at lagay sa inyong bulsa? At ang inyong mga upuan, ay pwede nyo ba itong ayusin? Maraming salamat. Maaari na kayong umupo. Ngayon naman mga bata, ay magtatala muna siguro ng liban. Ang gagawin nyo lang ay itaas ang kamay at sabihin, narito po guro. Maliwanag ba mga bata? Magaling. Adriana Ngaleda, Malik, magaling. Walang lumiban sa ating klase ngayon. Ngayon naman mga bata, ano kaya ang dapat gawin kapag siguro ay nagsasalita sa harap? Meron ba? Kung mo gustong pangunahan ito? Sige nga, ikaw nga. Tama. Meron pa ba? Tama. Meron pa ba? Mukhang wala na. Ang lahat ng nabanggit ninyo ay tama. Maasahan ko ba yan sa inyo mga bata? Magaling. Ngayon mga bata, bago tayo dumako sa ating bagong leksyon, ay natatandaan niyo pa ba kung ano ang ating nakaraang talakayan? Meron ba gustong pangunahan ito? Yes? Sige nga, ibahagi mo nga sa klase. Tama, likas na yaman. Sino ang makapagbibigay kung ano-ano ang likas na yaman? Sige nga, ikaw, Emmy. Meron pa ba? Rasmin? Tama. Ang lahat na nabanggit ninyo ay tama. Magaling. Mukhang natatandaan nyo pa kung ano ang tinalakay natin noong araw. Ngayon mga bata, ay may hinihanda siguro na insentibong dyan sa pisara. Ano ang nakikita nyo mga bata? Ano ba? Meron pa ba? Yes? Magaling. Itong insentibong chart ay magiging silbing puntos ninyo sa bawat inyong pangkat. Ang mga sundalong ito ay ipinaglalaban ang kalayaan. Ngunit, hindi nila ito magagawa. Subalit, sila lamang mag-iisa. Ngunit kailangan nila ng mga miyembro o mga isang samahan. Gusto nyo bang tulungan ito mga bata? Magaling. Ano kaya ang dapat nating gawin para tulungan natin sila? Gusto nyo bang tulungan? Tama. Ang lahat na nabanggit ninyo ay tama. Dahil sa bawat tanong ni teacher ay makakaroon kayo ng isang puntos. Ngayon mga bata ay hahatiin ko ang klase sa 4 na pangkat. Mula kay Aaron hanggang kay Kimberly ay ang magiging pangkat 1. Mula naman kay Jesube hanggang kay Sandy ang magiging pangkat 2. At mula naman kay Audrey hanggang kay Malik ang magiging pangkat 3. At ang pinakahuli naman ay mula kay Rasmin hanggang kay Angel ang magiging pangkat. Ngayon mga bata, natatandaan nyo na ba kung saan kayo nabibilang na grupo? Magaling. Ngayon mga bata, ay may inihanda siguro na tula. Gusto nyo ba itong basahin natin? Tara, sabay-sabay natin basahin.
Sino ang makapagbabasa sa ating tula? Ay, paumanin mga bata, ngunit mauna muna si teacher bago kayo. Paumanin mga bata, ang ating pamagat ng tula ay ang batas militar. Sa ilalim ng batas militar, kanilang pamamahal ay mahigpit na naroon. Ang kalayaan na ng mamamayan, sila ay nabawasan ng karapatan. Sige nga, kayo naman sa unahan ng saknong, kayo nga mag-umpisa. Magaling. Para sa ikalawang saknong, ang mga kritiko ay di na pinakinggan ang kalayaan sa pagpapahayag ng nahipit sa pangailangan ng seguridad. Ang mga karapatan ay hindi naiingatan. Sige nga, pangkat 2, pwede nyo ba itong basahin? Magaling. Ngayon naman, ang ikatlong saknong. Ngunit sa kabila ng hamong ito, ang mga tao'y hindi nagpapatingan. Ang kanilang boses ay laging naririnig, ang laya ay karapatan ng kanilang ipinaglaban. Sige nga, pangkat 3, maaari mo ba itong basahin? Magaling. Para sa huling saknong naman, mga bata, ang suliraning ito hindi madali, ngunit sa pagkakaisa kayang lampasan. Ang mga hamon sa ilalim ng batas militar, mababago sa panahon ng pagkakaisa at pagtutulungan. Sige nga, ang mga pangkat 4, maaari niyo ba basahin? Magaling. Ngayon mga bata, naintindihan niyo ba o naunawaan niyo ba ang ating tula? Magaling. Ano nga ulit ang ating ang tinalakay nating tula tungkol sa nga ito? Yes? Magaling. Ngayon mga bata, ano ang gustong ipahiwatig ng tula? Meron ba gustong pangunahan ito? Yes? Magaling. Ngayon mga bata, ay may papakita siguro ng mga larawan. Ang gagawin nyo lang ay itaas ang kamay at tukuyin kung ano ang nasa larawan at sabihin kung ano ang inyong nakikita sa larawan. Pwede ba yun mga bata? Naintindihan ba mga bata? Okay. Para sa unang larawan, sino kaya ito? Magaling, si Ferdinand Marcos. Para sa pangalawang larawan, ano ang nakikita niyo mga bata? Tama, pangkat 1. Ang mga tao ay nagrarally. Ito ang tawag na rally at huelga. Ano ka nga ulit pangkat? Langga? Okay, pangkat 1. Yung kanina, sino? Ano nga pangkat yung kanina? Sumagot? Pangkat 2. Sige. Pangkat 1, makakuha ng puntos. Ang pangkat 2 naman ay makakukuha ng puntos. Para sa ikatlong larawan, ano naman ang inyong nakikita mga bata? Magaling. May pera. Ano pa? Meron pa ba? May kamay? Magaling. Ito ang tinatawag na katiwalian, mga bata. Ano ka nga pangkat ulit? Pangkat 3. Pangkat 3. Dahil dyan ay makakakuha ka ng puntos. Ngayon naman, sa ika-4 na larawan, ano ang nakikita ninyo? Isang mga tao? Meron pa ba? Ikaw? Mga taong may mga baril? Tama. Ito ang tinatawag na Community Party of the Philippines. Ano ka nga pangkat ulit? Pangkat 4. Yan ay makakakuha ka ng
ng puntos. Ngayon naman, sa ikalimang larawan, ano ang nakikita niyo mga bata? Tama, may mga tao. Ano pa? May mga flag. Ano pa? Meron pa ba? Aha, tama. Yan ay tama ang inyong nabanggit. Ngunit ito ang tinatawag na MNLF. Yan ay alamin natin mamaya. Ano ka nga pangkat ulit? Aha. Pangkat 3. Dahil dyan, ay makakakuha ka ng puntos. Sa pinakita ni Guro ng mga larawan, ay koneksyon ito sa tatalakayin natin mamaya. Naintindihan ba mga bata? Magaling. Ngayon mga bata, sa base sa pinakita ni Guro, ano kaya ang ating tatalakayin ngayon? May idea na ba kayo kung ano ang tatalakayin natin ngayon? Yes, ikaw, gusto mo bang paunahan? Pwede mo mag-ibahagi ito sa ating klase? Sige nga. Tama! Ang ating tatalakayin ngayon ay patungkol sa batas militar. Ang mga suliranin at hamon sa ilalim ng batas militar. Kaya, yan ang ating aalamin. Ang ating tatalakayin ngayong araw. Sino ang makapagbabasa? Yes, ikaw. Aha, ang batas. Tama. Magaling. Maraming salamat. So, ang batas militar ay isang marahas na hakbang na maraming na maaaring isagawa ng pamahalaan upang maiwasan ang panganib tulad ng paghimagsik, rebelyon sa paglusob ng karahasan. Mga bata, ano nga ulit ang batas militar? Tama! Ay isang marahas na hakbang na maaaring isagawa ng pamahalaan. Ano naman kaya ang mga pwede nating iwasan na panganib? Tulad ng tama ang pagiging rebelyon o paghihimagsik. Tama. Ngayon naman sa kasunod. Ay, bago yan mga bata, nang hindi pa na nakaupo si Pangulong President Marcos noon, ay marami ng problema ang nangyari sa ating bansa. Maraming hamon at suliranin. Nandito na ang paggasta, pangungutang ng pamahalaan sa ibang bansa, at higit pa sa lahat ay ang pagbagsak ng ating ekonomiya. Kaya't noong nakaupo si Pangulong Ferdinand Marcos, ay mas lalo pa itong lumala. Dito ay nagkaroon ng mga rally at huelga. Saglit ang mga bata, huwag magingay. Ang pagrarally at huelga. Bakit kaya nagkaroon ng pagrarally at huelga nung nakaupo na si Ferdinand Marcos? Nagkaroon ng pagrarally at huelga dahil ang gusto ng mga tao ay gusto nilang ipahayag ang kanilang saloobin. Dahil hindi na daw ito makatarungan hindi na nila gusto ang pamamalakad ni Ferdinand Marcos noon. Kaya nagkaroon ng pagrarally at huelga ng mga tao. Nagtipon-tipon ito para ipakita ang kanilang boses o ipakita ang kanilang saloobin. Ngayon mga bata,
bakit nga nakaroon ng rally at pagwewelga? Tama. Dahil dyan, ay magkakaroon ka ng puntos. Ano ka nga ulit? Pangkat 1. Magaling. Napakahusay naman. Ngayon mga bata, sa ikalawa, mga katiwalian. Sino ang makapagbabasa? Yes? Maraming salamat. Mga katiwalian. Ayon sa mga balita noon, ang laki ng gastos at katiwalian sa pamahalaan ay nagdulot ng paglaki ng utang ng Pilipinas sa ibang bansa. Nagkaroon ng katiwalian dahil dito ay sa pang-abuso ng kapangyarihan sa itaas. Tulad ng Pangulo o ang Presidente, hindi kay ang mga institusyon dahil dito ay nabago, nagkaroon ng katiwalian. At ang mga dahil gusto nila na ang mahihirap ay para sa mahirap. Ang mayaman ay para sa mayaman. Dahil dito, nagkaroon ng korupsyon. Kaya, nagkaroon ng katiwalian. Naintindihan ba mga kabata kung bakit nagkaroon ng katiwalian? Bakit nga ulit nagkaroon? Yes? Magaling. Dahil dyan, ay bigyan natin siya ng 5 bagsak. Ngayon naman mga bata, ating alamin ang pagtakda sa ilalim ng batas militar. Noon ay masama na ang ating politiko. Kaya dito, naging watak-watak ang mga mamamayan. May iba ay gumawa na ng grupo o ibang samahan. Hindi na nagpatinag sa gobyerno. Kaya gumawa sila ng iba't ibang samahan. Kabilang na dito ang New People's Army o tinatawag na NPA. Saglit ang mga bata, huwag magingay. Ang pangkat 2 ay mukhang maingay. Pwede nyo ba ibahagi sa ating klase? Bakit kayo maingay? Dapat makinig, huwag maingay. Sino ang makapagbabasa? Maraming salamat. So, New People's Army, NPA, ay samang ito ay tinatag noong 1969. Ito ay binuo ng mga magsasaka, nagkipaglaban dahil sa hindi kanais-nais na gawain ng mga may-ari sa lupain kanilang sinasaka. Ang New People's Army ay tinatawag na NPA, ito ay tinatag ng mga magsasaka. Dahil ang gusto ng mga magsasaka ay ipakita o ipahayag na hindi na tama, inaabuso na sila. Dahil nagtatrabaho sila, ngunit hindi naman sapat ang kanilang sweldo. Minsan nga, hindi na sila binibigyan ng sweldo. Trabaho ng trabaho sila, ngunit wala sila natatanggap na sweldo. Kaya ito ay nagtatag sila ng NPA o tinatawag na New People's Army na isang samahan. Naintindihan ba mga bata kung ano ang NPA? Sino-sino nga ang itinatawag na NPA? Sige nga. Magaling. Dahil dyan, ay bigyan natin siya ng Rupa May Glove. Mauna muna si teacher. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oh my God. Ang galing. Sige nga, kayo nga. Magaling.
Ang kasunod naman ay ang Community Party of the Philippines o tinatawag nilang CPP. Sino ang magpapabasa? Maraming salamat. Ang CPP ay samahang ito ay tinatag noong 1968 ni Jose Maria Sison, dating profesor ng Universidad ng Pilipinas. Ang mga simulain ito ay hango sa ideolohiya ni Mao Zedong, ang pinuno ng komunistang China. Mga bata, ito si Maria Sison. At ito naman ay si Mao Zedong. Nakikita niyo ba mga bata? Ang komunista sa China o pinuno ng komunista sa China. Nagkaroon ng Communist Party of the Philippines. Ito ay tinatag ni Jose Maria Sison dahil gusto niya itong baguhin ang Pilipinas. Gusto niya ng pagbabago. Kaya nung nakita niya ang idea ni Mao Zedong, ito ay napahanga siya. Kinuha niya ang idea ni Mao Zedong. Dahil ang idea ni Mao Zedong ay kung gusto mong makuha ang iyong gusto, para makuha mo ang iyong gusto, ay gumamit ka ng dahas. Kaya ito ay kung kinuha ang idea ni Mao Zedong si Jose Maria Sison. Ngayon mga bata, tama ba? Gumamit tayo ng dahas para makuha ang ating gusto? Bakit kaya? Magaling, magkakagulo. Ay naman mga bata, sa ikatlong isang grupo, isang samahan na nabuo, ang Moro National Liberation Front o tinatawag nilang MNLF. Ito naman ay tinatag noong Marso 18, 1968 ni Norm Miswari, isa rin dating profesor ng Universidad ng Pilipinas. So, ang Moro National Liberation, tinatawag na MNLF, ay itinatag ng mga Muslim. Dahil dati ay hindi kinikilala ang mga Muslim ang pamahalaan o ang gobyerno. Kaya ang mga Muslim ay humiwalay ito. Gusto nilang humiwalay ito kasi ang gusto ng mga Muslim ay pantay-pantay, katulad na lamang ng mga Kristiyano. Saglit lang mga bata. Gusto nila itong kapantay-pantay tulad ng mga Kristiyano. Kaya humiwalay sila sa gobyerno. At saka gusto nila ng pantay-pantay. Kaya nabumuo sila ng samahang Moro National Liberation of Front o tinatawag MNLF. Sino-sino nga ang tinatawag ng MNLF, mga bata? Tama, mga Muslim. Kailan nga ito itinatag? Magaling. Noong Marso 18, 1968, sino ang pinuno? Si Miswari. Pero binuo ito ng mga Muslim. Tama. Ngayon naman, alamin natin ang kalagayan na noon. Bago pa man itinatag ang batas militar. Palubha ng suliranin sa katahimikan at kaayusan. Dahil nawala ang tiwala ng mga mamamayan sa pamahalaan, naging madalas ang pagrarally at demonstrasyon ng mga estudyante mula sa Universidad ng
Pilipinas. So dito, nagkaroon din ng pagwawelga at pagrarally. Dito ay nakikita dito ang nandito na ang mga estudyante at saka mga guro. Ang mga estudyante sa iba't ibang universidad o iba't ibang lugar, nandito na. Nagrally sila para ipakita ang kanilang salubin o ipahayag ang kanilang damdamin. Dahil hindi na daw tama ang ginagawa ng gobyerno. Ngayon, naiintindihan ba mga bata? Magaling. Ngayon naman, ang pagbobomba sa Plaza Miranda. Sino ang makapagbabasa? Yes, ikaw na. Ang pagbobomba sa Plaza Miranda ay dinaos ng halalan ng mga senador at mga opisyal ng pamahalaang lokal noong 1971, Agosto 21, 1971. Ginampang pagpapahayag ng mga kandidato ng Partido Liberal sa Plaza Miranda sa Quiapo, Maynila. So, ang pagbobomba sa Plaza Miranda, ito ay dinaos ng mga halalan. Nang idinaos ang halalan noong 1971, no, Agosto 21, 1971, no, ang halalan ng mga senador, ito ay dinaos noon doon sa Plaza Miranda sa Quiapo. Habang naghahalalan, may isang bombang sumabog. Dahil dito, hindi nila alam sino ang gumawa. Dahil dito, pinabintangan ang gumawa daw ay ang NPA o hindi naman tinatawag na CPP. Hanggang ngayon ay wala pang anumang kung sino talaga ang salarin o ginawa. Ngayon mga bata, naintindihan ba ang pagbobomba sa Plaza Miranda? Magaling. Ngayon naman ay ang pagsususpindi sa prebellion ng right of habeas corpus. Kaya, sino ang makapagbabasa? Yes, ikaw nga. Maraming salamat. Pagsususpindi sa rebellion ng right of habeas corpus. Sanhi ng mga sunod na kaguluhan ng desisyon si Pangulong Marcos na ipahayag ang proklamasyon Building 889 na nagsususpindi o pipigil sa karapatan o pribilehiyo sa right of abuse. So dito ay sanhi ng sunod-sunod na kaguluhan o desisyon ng Pangulong ang ating Pangulong Marcos noon na ipahayag ang proklamasyon ay tinatag nito ang Building 889 sa pagsususpindi o pumipigil sa mga karapatan ng mga tao. O tinatawag na right of habeas corpus. Naintindihan ba mga bata? Magaling. Ngayon naman ay dito na ang dineklara ang batas militar. So ngayon aalamin natin kung bakit nagdeklara na ang batas militar. So, sino ang makapagbabasa? Sige nga, ikaw nga. Pagdeklara ng batas militar noong Setyembre 21, 1972, sinagdaan ni Pangulong Marcos ang proklamasyon. BLG 1081 na nagpapasailalim sa buong bansa sa batas militar. Ang batas militar ay tinatag ni Pangulong Marcos noong Setyembre 21, 1962. Ito ay dineklara ni Pangulong Marcos dahil alam niya marami ng mga tao ang bumubuo ng mga iba't ibang samahan. Hindi na maraming nagwatak-watak at marami nang nagkokontra sa gobyerno. Kaya ito ay nagdeklara siya ng batas militar noong 1972, Setyembre 21. Excuse me mga bata.
Kusit tuloy-tuloy era ka. Kaya mga bata, yun lamang ang ating diskusyon. Ngayon mga bata, may nahanda siguro ng mga question. Handa na ba ang lahat? Nangyari sa ating puta. Ngayon mga bata, may nahanda siguro ng mga tanong. Handa na ba ang lahat? Ngayon mga bata, patungkol saan nga ang ating tinalakay ngayong araw? Sige nga. Magaling. Dahil dyan, ibigyan natin ng masibagong palakpakan. 5 bagsak. Ang pangkat 2. Ngayon naman mga bata, sino ang nagtiktala ng batas militar? Sige nga, pangkat 4. Magaling, si Pangulong Ferdinand Marcos. Dahil dyan ay magkaroon kayo ng puntos. Ngayon naman mga bata, magbigay ng 1 o 2 pagdeklara o isang samahan ng mga grupo sa pagtagda sa ilalim ng batas militar. Sige nga, magbigay nga. Ikaw? Sige. Magaling. Dahil dyan ay magkakaroon ka ng puntos. Ano ba nga pangkat? Tangga? Pangkat 4. Magaling. Dahil dyan, ay magkakaroon tayo ng pagsusulit. Handa na ba ang lahat? Galing. Ngayon mga bata, ay magkakaroon tayo ng aktibidad. Bawat pangkat ay bibigyan ko ng tig-1 sobre. Mga bata, bawat pangkat ay magkakaroon ng tig-1 sobre. Sa laman ng sobre ay may isang bond paper. Ang gagawin nyo lang ay isang slogan. Pangkat 1, pangkat 2. Magbigay lamang siguro ng 5 minuto para tapusin ang inyong gawain. Tapos na ba mga bata? Hindi pa. Sige. Huwag mag-ingay. Tapos na ba mga bata? Magaling. Para sa pangkat 1, pwede mo bang ibahagi ang inyong gawain? Sige nga. Bigyan natin ang pangkat 1 ng Amazing Clap. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Zing, zing, zing. Amazing. Magaling. Para sa pangkat 2 naman, bigyan natin sila ng Magdo Clap. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Clap ko to. Para sa pangkat 3, bigyan naman natin sila ng Good Job Clap. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Good job. Para sa pangkat 4, bigyan namin natin sila ng Jollibee Clap. 1, 2, 3. 1, 2, 3.
Jollibee bida ang saya. Magaling. Ngayon naman mga bata ay magkakaroon tayo ng pagsusulit upang malaman ni Guro kung maintindihan nyo ba ang diskusyon kanina, ay magkakaroon tayo ng pagsusulit. Ngayon, kumuha kayo ng isang buong papel at isulat ang pagsusulit. Bago nyo isulat, ay sabay-sabay muna natin basahin. Paano to? Piliin ang titik sa tamang sagot sa loob ng kahon at isulat ito sa patlang. Maaari na kayo magsimula. Magbigay lamang siguro ng 5 minuto para tapusin ang inyong pagsusulit. Maaari na kayo magsimula. Tapos na ba mga bata? Magaling! Ipasa ang papel sa harap. Nandito na ba ang lahat ng papel? Magaling! Ngayon naman ay kunin ninyo yung kwaderno at isulat ang inyong takdang aralin at ipasa ito bukas. Sabay-sabay nating basahin. Takdang aralin. Paano to? Gumawa ng isang tula na may 3 saknong pagtungkol sa buhay ng mga tao noon sa ilalim ng batas militar. Maaari na kayo magsimula o kumopya ang ating takdang aralin. Ngayon mga bata, tapos na ba ang lahat? Magaling! Ngayon mga bata, ay bibilangin natin ang nakuha nyong puntos o nalikom nyong puntos kanina. Para sa pangkat 1. 1, 2. Magaling! Dahil ang pangkat 1 ay nakakuha ng, mga bata, ng 2 puntos. Dahil dyan ay bibigyan natin sila ng amazing clap. 1, 2, 3, 1, 2, 3, zing, 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 amazing! Para sa pangkat 2 naman, bibilangin natin, 1, 2, 3. Nakakuha sila ng 3 puntos. Dahil dyan, ay bibigyan natin sila ng 5 bagsak. 1, 2, 3, 4, 5. Para sa pangkat 4, pangkat 3. 1, 2, 3, 4, 5. Dahil dyan, ay nakakuha ng 5 puntos ang pangkat 1. Dahil dyan, ay bigyan natin sila ng Jollibee Club. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, Jollibee bida ang saya. Para sa pangkat 4, 1, 2, 3, 4. Dahil dyan ay nakakakuha ng pangkat 4 na 4 na puntos. Dahil dyan ay bibigyan natin sila ng Chris Aquino Club. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oh my gosh, ang galing-galing. Naman mga bata, ngayon mga bata, sino kaya ang nanalo ngayong araw? Magaling! Ang pangkat 3. Ngayon mga bata, magsitayo ang lahat para sa ating pangwakas na panalangin. Okay, pwede mo ba ang pangunahan ng ating pangwakas na panalangin? Amen! Paalam na mga bata. Magaling, mag-iingat kayo sa inyong pag-uwi. Paalam.